Lays Hello Nikki. everyone! Welcome to Lace Nikki. Ito po ang aking first time na mag-vlog, kaya suportahan niyo po sana ito. At naisip ko po na i-vlog sa unang pagkakataon ng aking buhay dito sa Japan, dahil matagal ko na rin po hiniling sa Diyos na makarating ako dito sa Land of the Rising Sun. Kaya po tayo pinalad ngayon at isi-share ko naman sa inyo ang buhay ko pagkadating ko dito. At yan nga po, bago ako pumasok sa trabaho ay kailangan magdasal muna tayo sa Panginoon. Umiling tayo na nawa ay maging safe ang lahat. At ang lahat ng ating gagawin ay naayon lamang po sa kanyang kalooban. Kaya pray tayo para walang masamang mangyari sa atin sa maghapong ito at sa family natin dyan sa Pinas. So, ayan na nga po, ipapasilip ko muna sa inyo ang aking room dito na napaka-sweet, simple lang, pero masarap sa pakiramdam pag natutulog ka dito kasama with your fam. Ayan na po, madaliin na natin at ako ay magpe-prepare na ng aking mga pandigo, aking susuotin kasi sobrang lamig po, hindi pwedeng nakatwalya ka lang galing sa CR papunta sa kwarto mo at sa kwarto ka magbibihis. Naku po, maninigas ka. Kaya dapat lahat ng pangailangan mo pagkatapos mo maligo ay dalhin mo na para pagkatapos mo maligo ay diretso suot na rin po. So, yun nga po, prepare. At yan, tayo lalabas na at kaya kailangan nating prepare kasi ang room natin ay nasa second floor, kaya hindi pwedeng pabalik-balik pa tayo sa taas dahil para hindi tayo makaistorbo sa ibang natutulog pa, dahil lahat po tayo ay pagod, sobrang pagod. So bago tayo maligo, prepare muna natin ang ating sarili, kain muna tayo at ayan po, prepare ko na rin ang baon ko. Saan ka makakita ng iyong kanin ay nasa loob ng ref, nakalagay pa talaga siya sa kaldero ha, at saka yun, naka-ready na rin ang aking ham. Ayan, sobrang tipid ko po, ayan, 2 ham sa isang kanin isang kanin na pati. So yun, initin na rin natin ang ating almusala na napakasarap na ensaymada from Philippines, galing sa ating mga kaibigan dyan na nakauwi na. Maraming salamat po. At so ayan, syempre pagkatapos natin kumain, ayan, etiquette natin, kailangan hugasan ng ating pinagkainan pagkatapos natin kumain. Diba? Mabilis lang. At yan, mag-ready na po tayo para maligo. Ayan, balot na balot po. Ano po? Buti na lang dito sa Japan ay napaka-easy ng life. Kayang-kayong maligo kahit malamig dahil ang shower nila ay may mainit na rin. Kaya ang sarap maligo. Parang ang sarap magbabad sa mainit na tubig. Pero pagkatapos, kailangan magbihis agad kasi malamig. So, hindi rin pwedeng mawala ang pagtututbrush. Siyempre, kailangan kahit naka-face mask tayo mabango pa rin ang ating mga bibig dahil tayo lang makakaamoy ng ating sarili dahil tayo naka-face mask maghapon. So, baka mahimatay tayo sa ating sariling hininga. At yan, prepare yourself na dahil sa sobrang lamig na dito. Moisturizer lang ang aking gamit. Nivea lang at wala nang iba. Yan lang po. Dahil napaka-sensitive ng ating skin, maggamit lang po ako ng ibang brand or ibang gamit. Naku po, ang ating pimples ay nagagaralit na. Kaya sabi sa observation ko, para di na siya dumami pa. So, ayan naman po ang aking mga ginagamit sa pang-araw-araw. Dahil ang ating mga pimples ay nagagalit nga. Nivea lang for moisturizer para sa skin at oil para sa ating nagagalit ding mga hair. So, ayan nga po, nagre-ready na po ako para sa aking pagpasok. Dahil sa sobrang damig po sa labas, ay kailangan magdoble po tayo ng mga suot para hindi po tayo manigas habang tayo naglalakad. At, syempre, wag natin kalimutan din ang lip balm. Yan lang din ang gamit ko para mag-moisturize na ang aking lips. Ayan, paalis na po tayo at ready na tayo. Alis na para magtrabaho ang mga OFW, yung mga Pinay at Pinoy. So yan, dahil ako'y naglalakad lamang po dahil hindi ko po ginagamit ang aking bike kasi nakakatakot po. Naku po, makadisgrasya tayo. Kailangan natin ng 300 na lapad para makabayad tayo. Depende pa yun sa ating aksidente. At yan, ang sarap din po maglakad dahil sa mga nature na yan. Oh, grabe. Napaganda. At saka isa pa yung orange na yan. Habang ako'y naglalakad, talagang tinatawag ako, tinutukso ako, pitasin daw siya. Pero never natin gawin yan dahil tayo na sa
ibang bansa dahil lang sa orange mapapauwi tayo. Diyos ko po, kailangan ko pang makapatayo ng aking sariling bahay bago tayo umuwi. So yan nga po ang aking lugar kung saan ako'y nakatira dito sa Japan. So yan, habang kayo naglalakad-lakad, syempre kailangan tayong madaliin. At yan, napatakbo na po tayo dahil nakita ko po na green na at kailangan natin sumunod sa kanilang rules na sa tamang tawiran lamang tayo tatawid po. At sa pagtawid na yan, may isa pa tayong lights na tatawiran para makarating dun sa ating lugar. Ayan, nakarating na nga po ako after 15 minutes. Yan ang area ng aking pinagtatrabahuhan. So, ang sapatos mong panlabas hindi pwedeng suotin sa loob, kaya kailangan magpalit ng sapatos na pang trabaho. Ayan, para yung germs na galing sa labas ay hindi na papasok. Ako na lang ang papasok. Joke lang. So, wag nang kalimutang mag-time in kasi sayang ang araw mo kung di ka masasahuran at kasalanan mo yan. Masasahuran ka naman kaso dadaan ka sa isang matinding usapan dyan sa loob. Kung kaya mo makipag-nihongguan, go! Ayan, tayo mag-change na ng ating outfit. Ang ating damit panlabas ay hindi pwedeng suotin din sa ating working area. Kaya tayo magbibihis po ng ating pang caregiver na damit. At pagpasok ko nga po dyan, nainitan na rin ako kasi may heater din po dyan. So, ang lamig lang talaga ay panlabas lang. So, kailangan natin madaliin. Tayo magpalit na kasi ang oras ay ginto. Time is gold, ika nga. Jesus, nalaman ko pa sa aking bag na wala ang aking sukulay. Buti na lang maikli na ang hair ko. Ang bilis lang niya ang gawin. So, kaso nga lang hindi tayo komportable kung ayos ba talaga. May nakita akong ulo na doon. Hindi nakukuvera ng buhok. Naku po, nanipis na talaga ang hair natin. Patanda na talaga, hindi pa ba? Dahil nga ensaymada lang ating kinain, kumain pa po ako para talagang extra strength para sa trabaho. Dahil ang trabaho po natin ay hindi biro, isa po itong mabigat. Kung mahirap ng mag-alaga ng isang bata, paano pa ang isang matanda? Kaya tayo, laban lang, kain lang, tapos trabaho ulit. Dahil sa hindi nga ako po nagsuklay, nalimutan ko yung suklay, hindi ako komportable kaya tumingin ako sa salamin, tinayos ko ang aking hair pero parang hindi pa rin, pero okay na yan, at least nakataas ang buhok at hindi siya jama o istorbo sa trabaho. Papasok na tayo at bago pala po tayo pumasok, kailangan mag-check tayo dyan, baka naka-assign tayo sa oforo tapos naka-uniform na agad tayo. Pero kanina hindi na po ako nag-check kasi alam ko po na hindi ako oforo kasi ako isang usobang or late shift. Pag late shift ka, hindi ka pwedeng may assign sa oforo dahil ibang tobang or work na ma-assign sa'yo. At maraming activities na kailangan mong gawin pag ikaw ay isang usobang. Dumating na ating pinakahihintay, ang break time. Magkatapos ko po gampat sa trabaho, siyempre, nagutom na po ang lola nyo, kakain na tayo. Ayan, init-init lang ng ating pagkain. Pinaka-importanting tools sa Japan, yung oven na yan. Pag wala yan, ako po, kakain ka ng sunumama lang na malamig. At wait, habang ako'y nakaupo, may nakita ako. At ito ay ang mga pasalubong from Pinas. Hi, Goldilocks Pulveron. Dahil nga po may umuwi na tayong mga kaibigan dyan sa Pinas at may nagbisita rin po ang ating mga ni Honjin. Diyan, nagburakay po sila dyan. Kaya pagbalik nila may mga pasalubong. Grabe kakamis ng mga pagkain Pinas. Ninanam-nam-nam ko po bawat isa kasi pag dumating na yan sa tiyan, wala na. Ilang taon na naman tayo magantay. Siguro pag uwi na. So yan, tumunog na nga po ang ating oven. Ready to eat na. Kainan na po tayo. Kailangan natin mag-charge ng energy para sa ating panghapon na trabaho po ulit. At yan, pagkatapos po niyan ay pumasok na ulit ako sa trabaho. At ito, tapos na ang aking shift at uuwian na po. Exciting part sa lahat ang umuwi na. Pero ang napala mo maghapon ay pagod. Pero mawawala din yan pag tayo binayaran na. Sulit naman ang sahod po, no? Kaso ang training nga lang na sahod ay syempre okay lang din. Mataas pa rin naman yan kumpara sa sahod sa Pinas. Kaya yan, yung sapatos mo pang loob, di pwedeng pang labas. Kaya ayan, palit ulit. At bye-bye! Uwian na! See you.